Matapos siraan ni Manny Pacquiao ang dating Pangulo, nandito na naman siya at napapayak o umiiyak pa sa kanyang press conference. Kung saan nga ay hindi na nga madadala ng kanyang iyak ang mga botante. Ayon pa nga sa iba ay waipik na daw ang luha nitong si Manny Pacquiao. At dahil daw sa kanyang mga sinasabi na naaawa daw siya sa mga mahihirap pero hindi naniniwala ang mga taong bayan sa kanyang mga sinasabi. Ayon pa nga ng iba, simula noong congressman siya hanggang naging senador ay wala man lang siyang nagawang tulong o ano ba ang kanyang nagawa sa taong bayan. Hanggang pangako lamang itong si Manny Pacquiao. Samantala naman nga noong nakaraang eleksyong 2022 ay tumakbo ito bilang presidente. Pero kasamaang palad ay natalo na nga ito at ito ay siniraan niya rin ang Pangulong Marcos kung saan tinawag niya itong magnanakaw. Pero ngayon ay kakampi niya na at kung ano-anong magagandang salita ang kanyang sinasabi dito kay Marcos. Nang dahil nga dito sa kanyang mga sinasabi noon at hanggang sa ngayon ay hindi na nga naniniwala ang mga taong bayan sa kanya dahil napakasinungaling daw ni Manny Pacquiao at tumakbo lamang siya bilang senador ngayon dahil gusto niyang maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Pag ito'y may nakikita akong mahirap, kaya ganun ako ka-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasya na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Pag ito'y may nakikita akong mahirap, kaya ganun ako ka-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Parang hindi lang kapalipaniwala yung sinasabi ni Pacquiao, no? Although, kilala natin siya bilang matulungin. Noon pa man, nung siya boxingero pa lang. Pero iba kasi yung pagiging politician niya. Hindi siya yung typical na politician na dapat manatili sa pwesto dahil marunong, alam ang batas, at hindi balimbing at kung kani-kanino lang sumasaping politiko. Siya, nakilala siya bilang isang boksingero. Dapat yun na lang yung naging career niya, hindi na siya tamakbong politiko. Just imagine, umiiyak siya dahil naawa siya sa mga kababayan natin na mahihirap, ganito, ganyan. Pero ilang term ka naging congressman, naging governor ka pa, naging senador ka pa, tumakbo ka pang presidente. Isa sa rangganing at talamak pa rin ang kahirapan, probinsya mo na yan ha. What more, babalik ko ulit ng Senate. Ang pinakaibig sabihin lang dito ng mga tao, hindi na naniniwala sa payak-iyak niya. Yes, oo, mahirap ka, galing ka sa napakababang pamuhay, ngayon mayaman ka na dahil sa sumikap mo. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat ka nang tumakbo bilang isang politiko uli. Tandaan mo, minsan ka lang nanalo. Ngayon, hindi ka na iboboto dahil alam na ng tao na sa tagal-tagal mo sa posisyon, ni wala pa ata sa kalahating term mo, kalahating taon mo ng kulan. Wala ka nagawa para sa mga kababayan natin. Ang mga botante matalino na ngayon, hindi na lang bumabasa dahil sa bait ng tao. Although ito isa sa mga karakteristik ng mga politician na dapat nating ihalal, pero dapat marunong din. May talino at mayroon talagang puso sa paglilingkod sa bayan. Si Manny Pacquiao galing sa mahirap pero mas madalas hindi niya alam kung ano ang kailangan ng mahirap. Imagine, tumakbo siya ng 2022 election because of his political ambition to be president, tapos siniraan niya yung nakaupo ngayong Pangulo, tapos kakandidato pa siya under sa political party ng Pangulo. Yan ba yung mga politician na kailangan iboto natin? Walang sariling salita, walang paninindigan, kung saan may kakapitan, doon kumakapit. Sa katandaan natin, hindi lang si Pacquiao tumatakbong politician sa pamilya niya. Yung asawa niya si Jinky, party list representative. Yung kapatid niya, local officials sa Jansan. Yung anak niyang si Michael, yung nagra-rap. Tatakbo yung konsehal ng Jansan. Diba?
Hindi naman sa pag-ano, kaya lang, wala pang 30 anyos? Talaga ba? Alam mo, Pacquiao, pwede kang tumulong. Pwede kayong tumulong kayo ng pamilya mo nang hindi ka nagiging politiko. Pwede yun. Pero bakit dito matakbo? Para saan? 'Di ba? Kung talagang totoong pagtulong sa kapwa ang gagawin mo, magagawa mo to kahit wala ka sa posisyon. Bilyonaryo ka. Marami kang pera. Hindi hadlang sa iyo ang pamumudbud ng pera. Pero bakit mo ninanais maging politiko? It's either yung pwede yung makuha sa kaba ng bayan. Hindi man kita sinasabing magnanakaw ka. Pero once kasi na isang tao na posisyon sa gobyerno o nanalo na siya sa isang public post, malaki na yung chance na pwede siyang matukso sa mga ganong bagay. And also, baka protection din sa mga negosyo. Siyempre, kapag nasa posisyon ka, lalo't manalo kang senador o lahat kayong pamilya mo manalo kayo sa mga tinatakbuhan yung posisyon. Lahat yan may protection, di ba? Ang ibig sabihin lang nun, tuloy-tuloy ang negosyo mo, illegal man o hindi. Hindi kita sinasabihin nagtatrabaho o negosyo ka ng illegal ha, pero hindi yan malabong mangyari. Lalo't kapag kayo ay nanalo na sa mga posisyong tinatakbuhan nyo. Ang pinaka-pinupunto ko lang dito, Manny Pacquiao, wala na. Sira ka na sa tao simula nung niretsada mo si dating Pangulong Duterte na kapwa mo taga Mindanao din. I'm sorry, but the Filipino people know already the true color of a politician, and the second thing is, alam na nila kung sino ang iboboto nila. Hindi na sila napapadala sa iyak-iyak na yan. Saka diba, nag-claim kang Christian? Ba't ka umalyado sa magdanakaw? Dati lang kung siraan mo si Bongbong Marcos, ganon-ganon na lang eh. Sila sabing pang bilyong piso yung mga ninakaw ng pamilya niya. Ngayon sasabihin mo, nag-i-improve ang Pilipinas dahil sa kanya. Kundi ka madaman din balimbing. Wala nang boboto sa iyo, Manny Pacquiao. Tapos na ang political career mo. Kaya ganun ako ka-passionate. Nga nung gahilak-hilak mo ng amo Manny Pacquiao. Nga nung gahilak-hilak ang among legendary boxer, the world champion Manny Pacquiao. Ang pambansang kamao ng Pilipinas. Nansi bagatuwaw ka. It is because need nimo ang votes sa mga pobre nga imong gingon. Need tabangan ang mga mahihirap. Kailangan mong tulungan ang mga mahihirap. Nganong sa una wala man nimo nagibuhat. I'm sure gibuhat nimo pero panandalian, just like akap ug uban pang mga ayuda. Nganong wala man gitabangan permanently nga naa kay matabangan makasulbad na daan. Di maghilak-hilak sa mangka. Pareha sa taga Mindanao, kadali ba nimo mutuwaw? Hibi ka ba dayon? Dili maghilak-hilak. And Mr. Pacquiao, murag nangit-ngit man dapita. And Mr. Pacquiao, the only legacy nga among gusto makontinue ang legasiya ni Tatay Digong. Ang legasiya ni Tatay Digong from the start, nga gibangon niya ang Pilipinas. Ang legasiya ni Tatay Digong nga mulambo ang Pilipinas. Mauna siya nga legasiya ang among gusto mapadayon. And until now, you see how people love Tatay Digong? Na bisan wala na siya sa posisyon, bisan retired na siya, ang ginasangyaw o ginasulti nga pangalan is Permente Duterte. It's because natanom ni Tatay ang legasiya niya nga maoy na dumduman sa mga tao. So dapat katong paglingkod nimo, paspas na yung tanom sa imong legasiya nga imong giingon. I'm sure nitabang ka sa mga pobre pero panandalian. Just like ayuda. Pantawid gutom lang. Ang gikinahanglan sa mga tao, permanent. Dili temporary. So katong nilingkod tana ka, mas mobilib pa ko nimo. So di maghilak-hilak. Agoy! Sula. And from the start, wala man dyan po kumbutar nimo.
Wala ko mabutar ni mo dito doon. So, yes. Di maghilak-hilak. Uy! Diyos ko. Ang mga katawhan karon di na madag-hilak-hilak. Ang mga katawhan karon mga bright na mo pili. O, di ba? Pili tag insakto. So, dirita sa PDP laban senatorial candidate nga gisulti ni Tatay Digong para wala na makasulod nga mga uban pa nga mga lain nga mga what they call this one, lain nga mga senatorial nga dili kasapin ni Tatay Digong kay sila na pud nimo bara na pud para sa pagbag-o ug sa paglambo sa Pilipinas. Gikapoy na ta ba? Ang atong pagtuo mag-continue na gid ang Pilipinas sa pagbag-o sa pag-angat. Pero kapoy kaayo ning nindot na ang nasugdan na nag-stop over na punta sa di maayo na sad. Tapos sad mag-continue. Gusto na to continue na lang. Kung pwede lang puro Duterte maglingkod sa gobyerno para lang makontinue ang tanan o makita natong kalambuan ng pagbago sa Pilipinas. Duterte na lang tanan.